Ano? Ngayon ko lang nalaman ang impormasyon na yan Kung gayon, kung mag-aaway-away nga ang 6 na pamilya, ay magiging pabor yun sa pamilyang nais pabagsakin ang 6 na pamilya. Sapagkat sa hindi natin pagkakaunawaan, ay hindi natin kailanman mapapagbuklod-buklod ang 6 na libro ng 6 na maestro. Napakagaling nga ng estratehiya at pagpaplano ng ika-7 pamilya, kung totoo man yan. Mga ideyang lumabas sa isip ni Silvino. Mga kabagis, umpisaan ng pagganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat. Interesante ang part na to, mga kabagis. Kaya pakinggan nyo ang huli. Sa kwento na tayo. Ang lahat noon ay halos hindi makapaniwala dahil sa nalaman nila. Dahil kung totoo nga ang mga sinasabi ni Erlan, ay pinaglalaroan nga lang sila ng isang mas maimpluwensya pang pamilya, na isang palaisipan pa lang sa ngayon. Sapagkat ayon nga kay Erlan, ay nakadepende sa pagsasama ng mga libro sa 6 na pamilya para matukoy ang pamilyang naglalaro sa kanila. Nang magsalita naman si Lucero at sinabing, Senyor Erlan, kung totoo ang mga sinasabi mo, sabihin na nating napagdugtong-dugtong natin ang 6 na libro. Pero 6 na letra yon at maraming salita o apelyido ang mabubuo. Sabihin na nating nasa 15 o 20 ang mabuo nating salita mula sa mga titik na yon. Ngayon, papaano nating mahuhulaan kung sino doon ang apelyido na hinahanap natin? Punto naman ni Lucero na nag-iisip. Magandang tanong yan, Senyor Lucero. Dahil sa lahat ng bagay na ginawa ng 6 na maestro, ay may kalakip na solusyon na naipasa din lang sa henerasyon ng 6 na pamilya. At pasalamat na lang tayo dahil nandun yon sa mga pinakamatagal ng pamilya na nanatili sa pwesto ng upuan ng kapangyarihan. Sa sinabing yun ni Erlan ay nagkatingin-tinginan sina Senyor Amador, Silvino at Lucero, sapagkat alam nilang tatlo na ang tinutukoy na pamilya ni Erlan ay ang mga salbasyon. Oo, mga kabagis, sila nga ang pinakamatagal na nananatili sa 6 na maimpluwensyang pamilya. Ibig sabihin ay mas matagal pa sila sa mga salandig o dalagit. Nang mapansin naman ni Erlan na parang may halong paglilihim sa kanilang mga mata. Bakit? Mga senyor, may problema ho ba sa sinabi ko? Tanong ni Erlan. Kung ang tinutukoy mo ay ang mga salbasyon, ay talagang may problema tayo. Hindi lang problema, malaking problema. Tugon naman ni Senyor Amador. Sapagkat alapang ang ideya si Erlan na bumawi na ang mga dalagit at salandig sa mga salbasyon. Oo, senyor. Naiintindihan ko na may galit ho kayo ngayon sa mga salbasyon dahil sila nga ang nanambang sa inyo. Hindi ho ba? Pero hindi dapat tayo sa kanila magalit, kundi sa tinutukoy ko na ika-7 pamilya dapat. At bakit hindi naman kami pwedeng magalit sa kanila? Ipinatay nila ang isa naming kapatid, ang bunso namin. Karapatan namin yon bilang isang tao, Senyor Erlan. Salita naman ni Senyor Amador. Pero, senyor, nasa isang anak kasi ng mga salbasyon ang susi upang may saayos ang 6 na libro, upang lumitaw ang totoong ngalan ng ika-7 pamilya sa 6 na libro ng 6 na maestro. Ano? Halos sabay na wika ni Lucero naman at Silvino na nagulat. Bakit? Bakit mga senyor? Ano bang nangyari? Tugon ni Erlan sa dalawa na parang nawalan ng pag-asa nung sinabintong nasa isang anak ng salbasyon. Ang kasagutan nga ususi ng kanilang usapan. Nang natigil naman ang usapang yon,
dahil sa may dumating na nakakabayo. Saglit mga senyor. Nandito ng tagapagkalap namin na mensahero. Wika ni Erlan. Senyor! Senyor Erlan! May balita ako sa mga salbasyon! Sigaw ng lalaki na di pa nakakababa sa kabayo na naglalakad. At sinabi nitong, halos patay na raw lahat ang salbasyon! Ano? Tanong naman ni Erlan na papasalubong sa mensahero. Oo, senyor! Ayon sa nalaman ko, inatake sila ng mga salandig at dalagit. Dating na balita ng mensahero na di naman alam na malapit na sa kanyang harapan ang mga salandig at dalagit. Tugon na lang ni Erlan na nabigla at parang may kasama pang hiya sa harapan ng mga salandig at dalagit. Mukhang mabilis ang dating ng balita ng mensahero mo, senyor. Wika naman ni Amador na tatawa-tawa pa. Nandito na sila. Tugon na lang ni Erlan ng maikse. Napanga na lang noon ang mensahero nung parang nakilala niya nga si Amador at si Senyor Lucero na nakatingin sa kanya. At lahat sila napanauhin doon. At dito ay napayuko na lang ito at bumati ito ng, Buenos dias, mga senyor at senyora. Buenos dias din, senyor. Huwag ka nang mahiya, mensahero. Mas maganda na malaman nga ng iba ang nangyaring yon. At dapat talaga nilang malaman na kami ang may gawa nun para malaman ng lahat na hindi kami papayag na kinakante ang pamilya namin. Oho. Tama ho kayo, senyor. Tugon na lang ng mensahero. Carpio, sige. Salamat na lang sa inihatid mong mensahe. Wika naman ni Erlan. Sige, maiwan ko na po kayo. Paalam ng mensahero na nahihiya pa. Ayos. Ngayon ay alam mo na ang nangyari, Senyor Erlan. Alam mo na hindi kami naglalaro kapag kami ang iyong kausap. Simula ulit ng usapan ng mga ito sa bagay na kanilang tinatalakay. Oo nga, hasan na ba tayo? Salita naman ni Lucero. Kung gayon mga senyor, sa pagkakaalam nyo, sino pa ba ang natitira sa mga anak ng salbasyon? Tanong ni Erlan. Kuya, yung dalaga ba na nakita mo nung nakuha mo ang libretang yan? Buhay pa ba? Kasi parang yun na lang ang buhay kung iisipin nating mabuti sa nangyari sa ating pagsalakay. Pero alam naman natin na may mga kamag-anak pa silang iba sa labas ng asyenda nila. Talaga, senyor? Yung nagngangalang Matilda? Apurang singit ni Erlan sa pagsasalita. Oo. Senyor Erlan, yun nga yun eh. Kung hindi pa siya nagpatiwakal sa pagtakas niya. Tugon naman ni Silvino. Mabuti. Mabuti kung ganon. Anong mabuti doon, Senyor Erlan? Salita naman ni Lucero. Senyor Lucero, dahil kung buhay pa yung nagngangalang Matilda sa mga salbasyon, ang anak ni Don Vicente, ay siya. Nasa mga kamay nito ang pagsasaayos ng 6 na libro. Ganon ba? Tugon naman ni Silvino, sabay nagkatingin-tinginan sila ulit na magkakasama. At sa hulian ng kanilang usapan ay napagdesisyonan ng 3 apelyido o pamilya na iisa-isayin nila ang mga problema, bawat piraso ng problema. At ang una nga nilang gagawin ay kumbinsin muna si Matilda na pumanig sa kanila. Dahil malaki nga yung problema. Dahil sino ba naman ang aanib ng matinong tao sa mga pumatay ng halos buong pamilya nito? Maski ikaw, aanib ka ba sa pumaslang sa mga kapatid mo?
o mga magulang mo? Hindi siguro. Kaya nga inuna nila itong resolbahin, sapagkat alam nilang mahihirapan na silang makuha ang loob ni Matilda Salvacion. At para naman sa pakikipag-alyansa ng mga lumantao, sa pag-uwi ng mga salandig at dalagit, ay kusa nang binigyan ni Erlan sila ng 2 karwahe. Para namang komportable ang mga senyor o si Senyora Isla sa biyahe papauwi ng Sagay o ng Victorias na nga. At hindi lang yun. Kinondoy pa ng mga lumantao ang mga dalagit at salandiga sa paglabas nila sa bayan ng Himamaylan. Kumbaga, tiniyak nilang hindi sila muling magagalaw sa bayan ng Himamaylan. Hanggang sa Arco, papalabas ng Himamaylan, papasok naman ng bayan ng Binalbagan. At mula doon, sa mga hindi pa masyadong kagandahan na daan nung araw, ay lalakbayin nila ang 8 bayan. Hinigaran, Punta Vedra, San Enrique, Pulupandan, Bago, Bacolod, Talisay at Silay. At ang panghuli, ang kanilang destinasyon nga, ang Victorias. Hindi naman na ron ginamit ni Silvino ang kakayahan ng 6 na maestro na paglalakbay, sapagkat nangangailangan yun ng malakas na pondo ng espiritual. At kadalasang ginagamit din lang ito ng magkakapatid sa tuwing naghahabol sila ng oras o kung sa talagang pangkumbating bagay-bagay na ang kanilang susuungin. At habang naglalakbay pa nga sila, liliwanagin muna natin mga kabagis ang mga lumantao na nakaalyansa ng mga salandig at dalagit. Yun ay ang mga napalaya sa hasyenda na lumantao na nagsasabing sila ang dapat na may hawak ng hasyenda ng lumantao sa Himamaylan. Pero kung iisipin natin sa ating matatabang utak, ay hindi kaya interest din lang naman ni Erlan ang puhunan niya, kaya niya ginagawa ito. Kasi hindi naman natin alam kung siya nga o ang ama niya nga talaga ang tunay na tagapagmana ng hasyenda. At alam din naman yun ng salandig at mga dalagit. Dahil hindi mo naman basta-basta mauutakan ang mga ito, lalong-lalo na si Amador at si Senyor Lucero. Ngunit mas maayos na yun na usapan, sapagkat kahit papaano ay may kaalyansa na sila na lumantao. At sa pagpapatuloy nga ng kanilang paglalakbay, tatlo noon ang laman ng 2 karwahe. Kasama ng mag-asawa si Isagani sa loob ng karwahe, at magkakasama naman sina Amador, Lucero at Silvino sa isa pa na nauunang karwahe sa biyahe. Matagal ang biyahe noon dahil karwahe at kabayo nga lang ang gamit. Tapos ay rough road pa ang daan, kaya kung susumahin, aabot pa sila ng 3 araw o higit pa sa oras paglabas nila ng Himamaylan. Pero sa loob naman ng mga oras na yon, hapon na sa mga oras na ito, habang patuloy pa rin sila sa biyahe. Mukhang nagbabadya ang pag-ulan sa lugar. At sa mga oras na to ay malapit na sila sa lokasyon ng tulay. Isa yung lumang tulay sa gilid ng kagubatan ng Hinigaran, malapit sa ilog, na noon ay iniiwasan ng mga kabayo dahil sa mga kwento ng mga nawawalang tao dito. Ngunit sa mga panahong ito ng kwento ay yun ay ang pinakamadaling daanan kasi. Nagpasya noon sina Senyor Amador na lagpasan o tawirin muna ang kahoy na tulay na gawa sa malalaking troso o tabla, sapagkat alam nilang delikado na ang lugar na yun kung papalipasin pa nila ang gabi. Dahil ng mga panahong yun
ay may mga kwento ng mga nawawalang tao nga dito. Dahil sa mga aswang sa tabing kagubatan at ilog na malapit dito. Pero hindi naman yun dahil sa takot sila, kundi umiiwas lang sila sa mga maaaring insidente sa daan. Tumuloy na nga noon ang pag-ulan bago nila marating ang tulay. Patawid na sila noon, patakip silim pa lamang. Ngunit dahil nga sa ulan at itim ng kaulapan sa langit, ay para na ring gabi na. Diretso mo at magtutulak na lang kami para hindi mahirapan ang kabayo. Wika ni Senyor Amador noon. At bumaba nga sila ni Lucero upang magtulak na lang sa karwahe. Medyo bumagal kasi ang mga kabayo kasi medyo madulas na rin ang daan sa malalaking tabla. Ganon din ang ginawa ni Kael at Isagani na nakasunod nga sa isang karwahe. Sa gitna ng tulay ay pahirapan sila noon sa pagtawid. Ngunit sa awa naman ng may kapal ay nakatawid din sila ng matiwasay dahil pahupa na rin noon ang ulan. At may panaka-naka na lang na pag-ambon. At kahit nabasa naman na sila, pati ang mga kotsero nila, ay hindi nila yon ininda. Dahil sa mga madadaanan nilang bayan, ay bibili na lang sila ng mga ordinaryong damit sa merkadong kanilang madaraanan. Di naman kasi problema yon kay Kael dahil may baon itong damit para sa naging maiksing pulot gatangan nila ni Isla. Pero nang pasakay na ang apat sa kani-kanilang karwahe, sa patila ng ulan o pag-ambon-ambon na lamang ng lugar. Parang awan nyo na. Parang awan nyo na ho. Pasakayin nyo po ako sa inyong karwahe. Nilalamig na po ako. Boses ng isang bata sa harap ng karwahe nila Silvino. Nakaramdam noon ng kakaiba si Silvino sa boses ng batang yun nang marinig niya ito mula sa loob ng karwahe dahil nga naiwan siya doon. Binuksan niya ang karwahe at bumaba din ito. Si Amador naman ay tinitignan ng bata kasama si Lucero dahil alam nilang walang magiging bata doon sa mga ganong oras at katitila pa nga lang ng ulan. Ibig lang sabihin nito, ang batang nasa kanilang harapan ay isang lalang na mapanlinlang. Nang kabababa pa lang ni Silvino sa karwahe, ay nagsalita agad ito ng, Amador, ang mutya at ang mga anting-anting mo, itago mo muna. Sige, kuya, tugon ni Amador. At halos sabay sila ni Silvino na nagtago ng mga anting-anting o mga mutya nila. Hoy! Isa kang bulaw, hindi ba? Kung nais mo kaming biktimahin sa lugar na ito, ay nagkakamali ka ng kinukursonada. Mabuti pang tumabi ka na lang sa daraanan namin. Baka masaktan ka lang. Hindi mo kilala ang binabangga mo, bulaw. Babala ni Senyor Silvino. Sa mga hindi nakakaalam, ang bulaw ay isang mapanlinlang na aswang na naninirahan din lang malapit sa mga ilog. At sa sinabing yon ni Senyor Silvino, ngumisi lang ang bata ng nakakakilabot. Yung tipong ngiti na nanloloko at may halong intensyon na masama. Ganon, yung tipong itsura ng mamamatay tao. At mula doon ay unti-unting nagbago ang bata. Ang pisikal na kaanyuan nito. Lumaki na yung bata na parang naging isang bagito. Halos kapareho rin lang ng tao ang itsura noon.
Ngunit mapapansin mo agad ang mga kakaibang detalye. Dilaw yung itim ng mga mata niya at ang kulay ng balat nito. Mukha itong usok. Mukha itong usok na nakakapit sa laman. Dahil ang balat ay parang likido o ulap na tila palaging gumagalaw-galaw. At sa ngisi nun na nakakaloko ay makikita mo ang ngipin niya na napakaninipis at matatalas tulad ng mga piraso ng salamin. At umaabot ang bibig nito hanggang sa ilalim ng mga pisngi niya. Mag-iingat ka, Amador, sa laway ng mga yan. Sa laway ng mga yan ay kaya nilang lasunin ang agimat, mutya o anting-anting. Babala ni Silvino sa kapatid nito. Kuya! Sagot naman ni Amador, sabay tanggal nito ng bakos na banal sa bewang niya. Kaya pala ipinapatago ni Silvino ang mga agimat nila. Dahil yun pala ang kakayahan ng mga lalang na yun. Nang biglang dumating naman si Isla, Kael at Isagani sa halili ng tatlo. Kasi nga ay pansin din nila na parang nagkaproblema sila sa harapan. Nang nagsalita ulit ang bulaw na yon. Mga antingero pala kayo, pero hindi kami natatakot sa inyo dahil linalason lang namin ang mga kapangyarihan nyo. Boses nito na parang bata pa rin at umaalingaw-ngaw yun sa paligid. Tapos ay lumabas ang ilan pang kagaya nitong nilalang mula sa mga kakahuyan. Halos magkakamuka ang itsura ng mga yun. Ang diferensya lang ay ang mga tangkad nila. Pero nang makita naman yun ng mga salandig, bigla na lang umabante si Isla at Lucero nang walang sabi-sabi sa harap ni Amador at Silvino. At sinabi ni Lucero na, "Mga mababang uri ng aswang, kung hindi kayo natatakot sa mga antingero, kami ang harapin nyo." Bigkas ni Lucero. At halos sabay na pagpapalitan nyo nilang magkapatid sila ni Isla sa pagiging sinaunang gabunan. Nang masaksihan nyo ng mga bulaw, napaatras sila ng hakbang sa takot. Mga sinaunang gabal! Hindi na natuloy na salita ng isang bulaw sapagkat parang nanalsik na lamang na bato ang ulo nito dahil sa pagdaan ng malapunyal na kuko ni Isla sa landig sa liig nito. Samantala, dahil sa napag-usapan naman natin ng mga salandig, etong gabi pala na to ay tapos na rin na nailibing ang ina ni Matilda Salvacion. At tulad nga ng inaasahan, dahil sa mag-isa na lang ito, ay patakas na ito sa kanilang hasyenda. Dahil sa mga natitirang mga kamag-anak nito, ay inaagaw na rin ang hasyenda Salvacion sa kanya at nais na rin siyang patayin. Boses ni Matilda na tumatakbo nun sa tubuhan sa pagtakas, kasama ang dating loyalista ng kanyang ama na Katiwala. Senyora, huwag kang magalala, hindi kita pababayaan. Wika pa ng Katiwalang kasama niyang tumatakas hanggang sa napagod na sila at namahinga ng saglit sa loob ng tubuhan. Senyora Matilda, parang hindi na tayo makakaahon sa tubuhan na ito. Huwag kang mag-alala, Nestor. May nag-aabang sa atin na kabayo sa dulo ng tubuhan. May takas mo lang ako dito. Babalik tayo para gantihan sila. Pero, senyora, wala naman tayong lakas o tauhan para gawin yon. Wikang tanong ulit ng Katiwala. Huwag kang mag-alala. May nagpadala sa akin ng mensahe na isang lumang tao
na nakausap ang mga salandig at makikipag-alyado tayo sa mga salandig. Ano? Senyora Matilda? Pero, paanong pakakasalan ko si Senyor Lucero? Wika ni Matilda Salvacion. Alright, yun mga kabagis ko. Nabitin na naman tayo doon. Surprise. Syempre, pogi naman ni Lucero eh. Malakas pa. Grabe na yung twist ng kwento natin dito. Huwag kayong mag-alala mga kabagis. Marami pang sorpresang mangyayari. Parang ano kasi to eh, lampungan ng 6 na pamilya. Parang ang pangit ata yung lampungan na salita. Parang landian yung datingan. Basta, bahala na kayo dyan. Dahil magsha-shoutout na ako. Shoutout po kay Deji Bong Oragon from Taiwan. Shoutout din po kay Christopher Verdejo ng North Fairview. Shoutout din po kay Robelin de la Cruz. Shoutout po kay Jiro Patanaw at sa family niya. Shoutout din po kay Espinosa Patanaw from Binate, Iloilo. Shoutout din po sa Astillasa family from Antipolo. Shoutout din po kay Manny Dalisay. Shoutout din po kay Sunny Villegas at kay Aljon Villegas from Initaw, Misamis Oriental. Shoutout din po kay Bulag na Anghel. Shoutout po kay Kamuro Jaymar from Toledo City, Cebu. At shoutout din po kay JB ng Kuwait. So yun mga kabagis ko, iiwan ko muna sa inyo ang part 18. Salamat sa suportang tunay.